Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 33. Ito ang mga pagpapalang binigas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok ng Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama. Nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan, at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan, at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan, na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel, na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod. Ang lipi ni Ruben sana'y manatili, kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Huda ay ganito ang sinabi: Dinggin mo, Yahweh, daing nitong Huda. Ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan, at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi: Ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin. Sa kanya na iyong sinubok, sa masa at sa may tubig ng higit kaniyang pinahalagahan kaysa kanyang mga magulang, pati anak at kapatid ay hindi isinalang-alang, upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siya ang magsusunog ng insenso sa mga alay sa altar. Palakasin mo nawa, Yahweh, ang kaniyang angkan. Paglilingkod niya ay iyong pahalagahan. Durugin mong lahat ang kanyang kaaway, upang di na makabangon kailanman. Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi: Mahal ka ni Yahweh at iniingatan sa buong maghapon, ika'y binabantayan. At sa kaniyang mga balikat, ika'y mananahan. Tungkol kay Jose ay sinabi: Pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain. Sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw, at mga pagkaing inani sa kapanahunan. Mapupuno ng prutas maging matandang kabundukan. Ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan. Mula kay Yahweh na nagsalita, mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kaniyang taglay. Ang mga bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksa-laksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan matutulad libu-libong kawal ni Manases. Tungkol kina Zebulon at Isakar ay sinabi: Magtagumpay nawa si Zebulon sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Isakar ay dumami ang kayamanan. Ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila ay buhat sa dagat, at sa buhanginan sa baybay nito. Tungkol kay Gad ay sinabi: Purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leon na nag-aabang, at handang sumakmal ng liig o kamay. Pinili nila ang pinakamainam na lupaing nababagay sa isang pangunahin. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel, upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Tungkol kay Dan ay sinabi: Isang batang leon ang katulad ni Dan, na palukso-lukso mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali ay sinabi: Lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Neftali. Mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Tungkol kay Asher ay sinabi: Higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher. Kagiliwan sana siya
ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis o libo ang kanyang lupain. Bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan. Maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya. Mula sa langit, dumarating upang tulungan ka. Sa mulat mula pa'y ang Diyos ng inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila. Kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay sa lupain sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad, walang bansa na iyong katulad. Pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas, siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. Kabanata 34. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab, patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat ng Mediteraneo, ang katimugan at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Suar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninonong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa inyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab, sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kapatid. Sumunod sa kanya mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na rin nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.